Ano ang mangyayari sa narcissist kapag tumatanda? So marami ang curious dito kung ano ang kanilang kahihinatnan pag sila'y umidad na. Actually, itong pangyayaring ito ay karma na ng narcissist. So nakakarma na sila dito kapag umiidad na sila. So basically, ang mga narcissist na umiidad ay nagiging abusive lalo. So ganun ang nangyayari dito. So kung kayo ay merong magulang na narcissist, kung kayo ay may asawang narcissist, kapatid na narcissist, ay ito ay magbibigay sa inyo ng burden, no? Kasi palala ng palala ito eh. So you need to be aware about this one, and also this is very important to protect your mental health. Kasi kung hindi mo ito alam, maaapektuhan ka talaga. Kaya education is very important when it comes to this thing or this topic. Another one, kapag ka umiidad ng narcissist, ito yung ultimate threat sa kanila. When we say ultimate threat, na babahala sila dito kasi pumapangit na sila, kumukulubot na, no? Kung lalaki, nawawala na sila ng yung kanilang appearance, no? Masculinity nila, yung macho image nila. And at the same time, nagkakameron na din sila ng erectile dysfunction or ng premature ejaculation. So, hindi na sila ganun kagaling sa kama, hindi na sila masyadong nakakapagpaligaya ng mga kababaihan, so on and so forth. Kasi ang iniisip ng narcissist na lalaki, malulupit sila sa bengbang eh. Bengbang tuloy. Bembang, no? So, iniisip nila na sila ay parang ganador. Kasi may mga narcissist na iniisip na parang ang datingan niyan ay ganador, no? Parang barako, no? Kung sa baboy, barako. Kung sa manok, ganador. Ganador ba ang tawag doon? Parang ganun ang datingan. O kaya ay sa kabayo, yung ang datingan ay parang ang datingan ay totoy mola. So, ganun yung iniisip nila. Eh, what happened if umiidad na? 'Di ba? So, nararamdaman nila ito, naiintindihan nila ito kung sa babae gano'n din, 'no? Dati-dati pa-sexy, 'no, nang-aakit, maraming naaakit, maraming nagagamit ng mga kalalakihan, napeperahan ng mayayaman, nagagamit nila as supply, yung tinatawag na narcissistic supply. Ngayon hindi na, eh. Kasi nagfe-fade na yung ganda nila, nangungulubot na yung skin, nagkakameron na ng mga wrinkles, mga, kung ano-anong, changes sa kanilang katawan. And, yung iba ah, nag-undergoing na o nag-underwent na ng, menopause. So, ang dami, 'no, ang daming changes. So, we can say na nagde-depreciate sila, may depreciation na nangyayari dito, and we can call that karma sa kanila, 'no. Another one, ang nangyayari pati dito, 'no, they blame everyone else, 'no, sa nangyayari sa kanila. Eh, wala namang kinalaman yung mga tao sa kanila. 'Pag nagkakandaletse-letse na yung buhay nila kasi nga napo-prostrate na sila kasi umiidad na sila, nagkakandaloko-loko na, nawawala na yung mga supply, yung mga nahuhututan, nawawala na sila ng pera, opportunities, sinisisi nila sa mga tao, sa pang-aanak nila, sa paligid nila, sa asawa nila. Eh, wala namang kasalanan yung mga tao na yun basically, 'di ba? So, yun yung nangyayari diyan. I know may mga nakaka-experience ng ganitong pangyayari. Another one, basically may ginagawa sila na makaka-relate kayo. Naghahanap sila ng mas batang partner, yung more youthful partner para ma-maintain yung kanilang ego. Hindi niyo ba napapansin yung mga politiko, mga businessmen, 'no, na mga nakikita niyo sa social media, naghahanap sila o iniiwanan nila yung asawa nila, hinihiwalayan nila yung asawa nila, naghahanap sila ng mas batang partner. Red flag yun. 'Pag nakakita kayo ng gano'n na situation na itong tao na 'to, itong politiko na 'to o itong businessman na 'to o itong sikat na tao na 'to, influential na tao na 'to, eh, nagkarelasyon o nakipagrelasyon sa mas bata, 'no, mga 20s, mga 30s, ganyan. Puwede nating, mapaghinalaan ito na aging narcissist.
'no, yung umiidad na narcissist na 'to. Why? Bakit nga gano'n? Kasi nga ito ay makakatulong sa kanila na i-maintain yung kanilang ego. Yung bang kahit umiidad sila, eh, may kasama silang batang babae na sexy, maganda, 'no, fresh, something like that. So ang nangyayari nito parang nanu-neutralize yung kanilang pag-edad. So ginagamit nila 'to, 'di ba nauuso nga yung trophy wife, mga gano'n, kasi dito nag-originate 'to, eh. So yun yung nangyayari 'no. So basically yun yung nangyayari. Yung mga aging narcissist, nagiging silang, dangerous. So probably the most dangerous because they are facing the ultimate karma. 'No, so nagkakandaletse-letse na yung buhay nila, napo-prostrate sila, 'no, minsan nagiging desperada na sila sa nangyayari, 'no. And, sila ay merong, lonely death na tinatawag kasi yung mga taong nakapaligid sa kanya ay hate siya, ayaw siya sa kanya, buwisit sa kanya. Kasi nga ang aging narcissist o yung mga tumatandang narcissist ay mga masasama ang ugali. So, hindi nagugustuhan ng mga taong nakapaligid, mga kapamilya. Kaya 'di ba may mga nababalitaan kayo na namamatay ng, ang datingan ay parang walang pakialam, walang umiiyak. Meron akong nasaksihan niyan, eh. Namatay yung tao na yun, walang umiyak. Eh, papaanong iiyak yun, eh, puro kawalang-hiya ang pinaggagawa. So, yung mga taong naglibing, yung mga taong sumama sa kanya dun sa bahay, nag-alaga sa kanya, mga bayad. Mga sumasama lang doon o nag-aalaga lang doon, nakikipag-usap lang because, yun nga merong, interes. Halimbawa mayaman yung narcissist, so yung mga maiiwanang mga, properties dun yun yung concern. Or kaya pupuwedeng ang datingan kung mahirap yung narcissist, naaawa na lang, 'no, kasi kamag-anak, kasi magulang, kasi tiyuhin, tiyahin. But basically 'no, wala talagang tunay na nag-care sa kanila kaya I can say na ito ay lonely death. So, 'yan yung nangyayari sa narcissist, okay. So, 'yan yung tinatawag nating aging narcissist. So, this is Nars Ultimatum again, see you in my next content. Bye for now.